proposed measure in Congress seeks to boost national awareness of the Philippines' claims in the West Philippine Sea. House Bill 1625 would require schools to teach the 2016 arbitral ruling and the legal basis for Philippine jurisdiction over the West Philippine Sea in elementary and high school curricula. According to Akbayan Party List, the goal is to educate the youth and counter what it describes as pro-China propaganda. The group emphasized the importance of arming young Filipinos with facts about the country's maritime rights, especially amid China's continued assertions in the South China Sea. The WPS bloc is composed of Representatives Chel Jokno, Percy Sendanya, Dada Ismula, Laila de Lima, Kaka Bagao, and Crisel Lagman Luistro. And to talk more about this proposed measure, we're joined by Akbayan Party List Representative Dada Ismula. Good morning, Congresswoman. Thanks for joining us today. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Okay, Angelo. Opo, pinag-uusapan pa po ito since yesterday, since the filing of this bill. Ano po ba ang naging inspirasyon ng inyong bloc to push for mandatory West Philippine Sea education sa ating curriculum or curricula? Well, una, napakaraming nagkakalat na mga fake news. Ang pag-atake patungkol sa hindi totoo na atin ang West Philippine Sea. At doon ay ang pagtaboy rin sa ating mga mangingisda na siyang nangingisda doon sa karagatan sa West Philippine Sea. So, kagaya ko po, ako po ay isang Moro at IP. Karamihan po sa aming komunidad, ang kanilang pamumuhay po ay ang pangingisda. Kahit sa ang parte naman po ng ating bansa, wala naman po sigurong gusto ang maitaboy sa sariling karagatan. Right. Kung sa bill na ito po, as early as anong grade po ang nakalagay po na dapat ituro yung at least yung history ng West Philippine Sea tsaka yung mga any relevant facts about it? Ito po ay ino-open or gusto po natin na maituro sa private and public sa primary and secondary schools. So, as early as bata pa lamang, gusto natin turuan na ang mga kabataan na malaman na ang West Philippine Sea ay tunay nga na atin. But going into the specifics of this bill, Congresswoman, ano po ba yung mga topics na nakikita po nating importante na dapat masama po doon? Kasama po ba dyan, of course, yung 2016 arbitral ruling, etc.? Ang gusto lamang po natin dito ay ma-include sa subject matter yung history, legal practice, and environmental, cultural, and economic significance of the sea. But who will help po design the whole lesson plan? Of course, we have historians, kasama rin po ba ang mga diplomats dito, teachers, the specifics Coast Guard. Tungkol naman dito, ang Department of Education ay inaatasang mag-develop ng age-appropriate module at materials na may collaboration din itong required with the DFA, NHCP, at ang mga civil societies po natin. Kung may nakipag-ugnayan na ba kayo sa mga ibang counterpart nyo sa Senado para if ever mapadali po ang pagpasa nitong bill, which I think naman is widely accepted even in the upper house? Siyempre naman po, nariyan ang ating kapartido at kasama na si Senator Risa Hontiveros na siguradong kakampi at siguradong susuporta po sa ating ipinasang WPS bills. When filing this bill yesterday, it was really well received by the public po, ano? But on the other side of the fence, like po dyan sa Congress, do you anticipate any opposition to this bill? Kasalukuyan naman po, patuloy kaming nakikipag-reach out sa ibang mga kongresista sa House. Tayo po ay nakaka-receive ng mga feedback na ito po ay sinusuportahan nila. Wala pa namang kumukontra politically and ideologically. Yeah. Ang tanong kasi ng iba, isasama niyo pa ba yung ibang claims natin sa ibang areas?
Kasi aside from West Philippine Sea, meron pa tayong Sabah. may Sabah area, meron pa may isasama ba kayong ibang parts pa ng Philippine territory? Actually, naghain po kami ng resolution on Chinese Sister City Agreement. Okay. So, kalukuyan, ito po ay gusto natin ang DILG na imbestigahan ang mga Philippine LGUs and Chinese cities na that aims actually na i-require agreements na gusto nilang inimical to national security and interest natin. Okay. But Congresswoman, when your bloc was crafting this bill, were you able to consolidate or meet with other stakeholders sa West Philippine Sea, such as the fishermen, di ba po, the soldiers, yung mga deeply affected po with this territorial claim? Opo, yan po ay pinangungunahan ng ating mga fisher folks. Kasama na ang mga fisher folks na naroroon, nangingisda sa West Philippine Sea, ang ating mga fisher folks na nasa Zambales, although hindi man sila doon nangingisda sa West Philippine Sea, pero kagaya ng sinabi ko po kanina, saan mang bansa ay mayroon tayong mangingisda at lahat ay apektado. Isa po doon ay ang ating mga Philippine Coast Guard, nakakausap din po natin at nagbigay din po ng kanilang pahayag tungkol dito. So, during the drafting, mayroon po talagang ugnayan. Ano po ba yung mga nakikita natin common mistakes or errors po kapag binabanggit ang West Philippine Sea? Na feeling po natin, yan din po yung nararamdaman ng mga stakeholders dyan na dapat po natin makorek through this bill. Kasi ang laman lang naman ng bill na ito ay gusto natin ipahayag sa taong bayan, especially sa ating mga kabataan, na tunay nga na ang West Philippine Sea ay atin. Ang pagkakamali dito ay yung mga inilunsad or ipinahayag ng mga China or yung mga fake news na ipinahayag nila na hindi ito atin. At napaka-aggressive, napaka-active ng bansang China patungkol sa pag-claim din na kanila nga ito. Yung sa bill na ito, kung tinuturo ba sa mga students if ever, no, kung ano yung sakop ng West Philippine Sea? Kasi ngayon, ang dami kahit aminado, ibang news agencies also sometimes refer to yung West Philippine Sea area as South China Sea with regards pag naghahayag ng mga international news para maging streamlined na lahat. Kasi sa China, kung titignan mo news report sila, solid sila. All of them are saying South China Sea. So parang dito, should we reinforce then that everyone uniformly will say West Philippine Sea? Yes po. Kasama po dito yung pagtuturo din na yung boundaries ng West Philippine Sea or boundaries ng Pilipinas, na alin lang ang boundaries natin or ang atin. Ito ay specific na ay kung ano lamang ang para sa Pilipinas. Nang sa gayon ay alam natin lahat na kung ano lamang din ang ating boundaries. Well, lastly, Congresswoman, how do we make sure po na itong mapapasama sa mga eskwelahan po na pag-aaralan nila ay hindi po purely or just another memorization para po sa mga estudyante? How do we make sure that this is going to be a meaningful approach, diba, doon po sa ating claim sa West Philippine Sea? As soon as ang bill na po ito ay maaprubahan at maging isang batas, we will make sure that we will coordinate with the DepEd, with the DFA and the NHCP na even though meron ng usapan, pero gusto din po natin na i-make sure na kung ano po yung specific na nakalagay sa bill, yun din po lamang ang gagawin at hindi po siya yung memorization lang at i-make sure natin na ang pag-intindi ng bill na ito ay ipag-educate po talaga, pagpapaintindi sa kabataan na tunay nga na ang West Philippine Sea ay atin. Ay, lastly na lang po, ano po ba to ang magiging siste po dito? Ipapasok po siya sa loob ng Araling Panlipunan, Social Studies, or stand-alone subject siya?
Sa gayon po ay it is a standalone. Ngunit inaatasan po din ng batas na ito na ang DepEd ay mag-include ng additional topics if it is deemed relevant po. Alright. Alright, thank you for your time and insights, Representative Dada Ismula. Thank you again, Congresswoman, for joining us on the show. Have a great weekend.